Mga buhing santos, welcome sa atong Dr. DF channel. Kini ko busigso na Dr. DF, researcher, author, and a Juris Doctor. Agato karon nga pamatud-an kining pagtubag sa aligasyon sa Protestantism nga ang Roman Catholic Church is not found in the Holy Bible. Ug tungod kay wala kini ug dili mabasa sa balaang kasulatan word for word, ang Roman Catholic Church dili mabasa sa Biblia word for word ug busa dili tinuod nga kining maong simbahan gitukod ni Kristo. Mao kini ang ipso facto nga panugkad sa Protestant debaters nga karon atong pukanon luaron ang very defective thinking sa walo ka mga hinugpong nga katarungan. Number 1, kining baruganan sa Protestantism nga kay dili mabasa sa balaang kasulatan ang Roman Catholic Church busa dili kini tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Usa kini kabunga sa gitudlo ni Martin Luther nga sola scriptura, Bible alone. Nagpasabot nga the sole authority of the truth is only exclusive to the Holy Bible. Unya, gigapos ang utok sa tao nga wala na lain pang kamatuuran gawas sa Biblia. That is wrong. That is wrong. Unya, atong pamatud-an nga the Holy Bible is not the exclusive source of truth. Daghan ang kamatuuran nga anaa nga wa diha sa balaang kasulatan. O kini gipamatud-an ni San Juan chapter 21 verse 25. Nga nagingon si San Juan, not everything is written in the Bible. Kay kung isulat pa tibok kalibutan, dili gyud kasudlan. Ug busa dakong sayop nga ang mabasa ra sa Bible maoy tuhuan ug ang dili mabasa dili tuhuan kay ilang gipakabakakon si San Juan nga nagkanayon nga hilabihan kadaghan ang wala masulat ug kining wala masulat kun tibok kalibutan dili kasudlan ug kanang wa masulat anaa ang kamatuoran. Ikaduha, si San Pablo mipadayag sa 2 Timoteo chapter 2 verse 2 o diha sa 1 Corinto chapter 11 verse 2. Si San Pablo mipadayag nga dili lamang ang mga sinulat na sulat sa balaang kasulatan ang tinubdan sa kamatuoran, kundili hilabihan kadaghan ang oral teachings, oral proof nga mga kamatuoran. Mao kini ang ipadayag ni San Pablo nga dili lang lat-anan ang unahuna sa tao nga ang kamatuoran na lang sa Bible. Hilabihan kadaghan ang wala sa Bible, oral as preserved by the Christ-founded church. Unya ilang supakon si San Pablo. Ikatulo, ang mga apostoles mismo mao mipadayag sa buhat sa mga apostoles chapter 2 verse 42. Mipadayag ang buhat sa mga apostoles. The early Christians followed apostolic tradition. So daghan ang mga kamatuoran nga wala masulat diri sa balaang kasulatan but preserved by the apostles gikan gyud sa pagkahimugso sa simbahan nga gitukod sa Dios in the year 33 AD hangtod karon. Naa diha gipreserve ang kamatuoran by the church magisterium, the church authorities. O diya itong supakon ng mga apostoles. Ikaw pa, si San Juan mismo, sa 2 Juan chapter 1 verse 12, may padayag si San Juan nga hilabihan kadaghan ang oral tradition. In other words, dili lang ang nasulat sa balaang kasulatan, daghan ang oral nga tradition nga naa nagtug-an sa kamatuoran. Unya, ang libro sa Hebreo chapter 5 verse 12 may padayag
the guidance is needed para gyud mismo diha sa pag-interpret sa Holy Bible. So kinahanglan og church authorities nga mao'y mugiya unsaon pag-interpret sa balaang kasulatan. Ngano ba? Tungod kaya ang nag-produce niining balaang kasulatan mo ang church authorities, dili ang Protestantism. Kinsabay nagdeklarar niini, kinsay naghimo sa chapters, kinsay naghimo sa mga verses, kinsay naghapnig niining tanan, kinsay nag-translate niini. Everything is from the Catholic Church. Ug busa mipadayag diha sa Hebrew chapter 5 verse 12 nga ang authority sa pag-interpret niini mao ang church authorities nga mao'y gigiyahan sa Espiritu Santo. Unya, mipadayag yun si San Pedro, unang Santo Papa, 2 Pedro chapter 1 verse 20 to 21. Nga dakong sayop nga maghimo og personal interpretation. Kinahanglan the church magisterium gamoy gitugyanan sa Dios pag-interpret sa balaang kasulatan, the official interpreter, dili personal interpretation. Mao kana giingon ni San Pedro, 2 Pedro chapter 1 verse 20 to 21. Ug busang Protestantism naghimo-himo og kaugalingon nga personal interpretation og ilang gipakanaog ay ilang kaugalingong interpretation nga kung dili mabasa sa Bible, dili tinuod. You are 1,000,000,000% wrong. Ikaduhang hugna sa katarungan nga dakong sayop kining argumento sa Protestantism nga ang dili mabasa sa Bible, dili tinuod. Sama nga ilang gihimplo nga ang Roman Catholic Church dili mabasa sa Bible word for word, ug busa ilahang gi-conclude nga dili kana mao ang tinukod ni Kristo. Number 2 reason, it is a fallacy of denying the antecedent. Usa kana ka formal fallacy, formal non-sequitur fallacy. Ug unsa ba kining formal non-sequitur fallacy? It does not follow. Dako kana nga sayop diri gud sa rules of debate daanay gitawag duha ka mga fallacy. Formal fallacy ug informal fallacy. Ang formal fallacy mao ni ang wrong structure. So kini siya sayop nga syllogism. O kining syllogism na ay major premise, minor premise, o niya wa magkauyon kini midritso sa wrong conclusion. Niya nang puntuha nahitabo kining gitawag og fallacy of denying the antecedent, usa ka formal non-sequitur fallacy. Now, nining puntuha karon, unsa ba ang pagpadayag? Usa ka wrong reasoning. Usa ka wrong structure. Wrong structure. So, duha ka klase sa errors, fallacy in a debate. Wrong structure o ingon man usab ang wrong reasoning. Ang wrong reasoning sa contents, informal fallacy. Ang wrong structure sa panghuna-huna, mao nay formal fallacy, wrong deductive system of conclusion, wrong syllogism. Now, tagaan na to og usa ka tin-aw nga ehemplo comparative. Mao kini ang fallacy of denying the antecedent, conformal non-sequitur fallacy. It does not follow. Ehemplo, kining mag-ingon nga kung muulan karon, if it's raining, kung muulan karon, the ground is wet. Kung muulan karon, ang maong kayutaan mabasa. Mahimog correct. Correct. But it does not follow sa sunod. It's not raining. Wala muulan.
Therefore, naghimo konklusyon kay wala man muulan, therefore, the ground is not wet. Tungod kay wala man muulan, nag-conclude na dayon sa ato pa ang maong ground wala kana mabasa. Now, it does not follow. Wrong. Mao ni gitawag og fallacy of denying the antecedent. Usa ka formal fallacy of non sequitur. It does not follow. Ngano ba? Tungod ba lang kay wala muulan, we have to conclude nga wala mabasa ang maong ground, wala mabasa? No. Kay bisan og walay ulan, daghang pamaagi nga mabasa ang palibot, mabasa ang ground. Mahimo ka na sprinkling na may iso diha nga tubig, na ibukbok diha nga tubig. So mao kana ang gitawag og non sequitur fallacy. It does not follow. The fallacy of denying the antecedent. Mao sab kini ang gitawag og syllogistic fallacy. Wrong. Denying the antecedent, usa ka dakong sayop, structural fallacy. Now, mao kini gihimo sa Protestantism. If the Roman Catholic Church is founded by Christ, can it be read in the Bible? Unya karon mihimo sila konklusyon. Since it cannot be read in the Bible word for word, therefore it is not the church founded by Christ. Usa kini ka structural fallacy. Unsa ning structural fallacy? Dili ni error sa reason, kundi error sa wrong structure sa panghuna-huna. Mental structure. Error kada. Dakong error. Now, niining puntuha, there are several sources of truth tinubdan sa kamatuoran. On several kinds of evidences. Hilabihan kadaghan nga mga tinubdan sa ebidensya. Dunay documentary evidence. Unya sa documentary evidence, dunay biblical documentary evidence, dunay historical documentary evidence, dunay scientific documentary evidence. Hilabihan kadaghan sa mga documentary evidence aside from the biblical documentary evidence. Busa kining mga debaters sa Protestantism nga patuga-tuga og debate nga kung dili mabasa sa Bible dili tinuod, wa ni kalibutan sa rules of evidence, documentary evidence. Unya, gawa sa documentary evidence na parole evidence, oral evidence, object evidence, circumstantial evidence, direct evidence, digital evidence, hilabihan kadaghan sa hugpong sa klase sa mga ebidensya. Busa kining argumento sa Protestant debater nga kung dili mabasa ang One Holy Apostolic Roman Catholic Church in the Bible word for word, dili na tinuod. Mga ignoy kini sa klase sa ebidensya, rules on evidence. Nang karon, ari kita sa ikatulong hugpong sa katarungan. Ato nang idayag ang mga kamatuoran nga ang One Holy Apostolic Roman Catholic Church is the church founded by Christ. Nanining putuhag karon, it is an admitted fact. Admitted fact kini. Diha sa Daniel chapter 2 verse 44, nang Dios magatukod sa iyang gingharian. That is an admitted fact. Ikaduha, it is an admitted fact nga gituman kini ni Kristo diha sa Mateo 16:18 ngadto sa 19. Ikatulo, it is an admitted fact that Christ founded only one church o sarah kasimbahan
ang gitukod, not churches, singular, only one church. It is an admitted fact. Diya sa Ephesians chapter 4, verse 4 to 6, there is only one God. There is only one faith, and that is the system of faith. There is only one religion, one baptism. It is an admitted fact. Nan karon, it is an admitted fact nga sa pagtukod ni Hesus niya ng simbahan, wala niya nganli unsay ngalan, no name. Diya mismo sa Matthew 16 verse 18 to 19. Klaruhan ninyo, mga Protestant debaters. It is an admitted fact nga sa pagtukod, pagpundar ni Hesus sa simbahan, He did not name the name of the church. Wala o wala makita o wala kada niyang nganli diha sa Mateo 16:18 ngadto sa 19. Nan karon saon ba pag-ila? Saon sa bang matuod nga simbahan nga gitukod sa Dios? Nga usara man na. There is only one. Nining puntuha, during the time, Judaism ang before the birth of Christ, Judaism ang religion. And during Christ, it was Christianity. Og sa diha, nga may siak ang Orthodox Church, mao na nga ginganla nag-descriptive na anay description. Og kana one, unsay one nagkaulugan, unity of the Holy Trinity. So ang one Holy Apostolic Roman Catholic Church, duna kanay kahulugan, maunay description sa matuod nga simbahan. Mao kini Genesis chapter 1 verse 26, Matthew 28 verse 19. Unya nagkahulugan kana one people of God. Catechism of the Catholic Church 8:13, John chapter 17 verse 11. And they are united in one body, one spirit, one hope, one God, one faith, one baptism. Ephesians chapter 4 verse 4 to 6. Nining putuha karon, mao kini ang number one, unang description sa simbahan nga gitukod sa Dios. Dunay panaghiusa. And there is only one church management. John chapter 1 verse 16, John chapter 21 verse 15 to 17. Doon nalay usa ka worship, and that's Acts chapter 2 verse 42, 1 Corinthians chapter 10 verse 15. Nagkayusa. So unang timaan niya nang gingharian nga gitukod sa Dios, dunay panagkayusa. United in one mystical body of Christ, called the church, gitawag og simbahan. Matthew 16 verse 18 to 19. Colossus chapter 1 verse 18. One mystical body. Ug nasab kana sa Colossus chapter 3 verse 15. Ephesians chapter 5 verse 23. Ug diha mismo sa John chapter 17 verse 21 to 23. Mao na ang una nga feature niya ng simbahan nga gitukod sa Dios. Dunay panagkahiusa. One. Ikaduha, holy. Ang purpose nga no bang gitukod man sa Dios ang iyang gingarian? Para pagsantos sa katawhan. Holy. Only the Catholic Church has produced saints, and all other Protestant, tanan nga mga religions founded by men, wala makaproduce og mga santos. Og niining tanan Catechism of the Catholic Church paragraph 823 gipamatud-an nga ang tumong niya ng simbahan pagsantos sa katawhan. Unya gipamatud-an kana sa Salmo chapter 93 verse 5, Acts chapter 9 verse 13, Acts chapter
9 verse 1 to 8. Ug naasab kana gipamatud-an ni San Pedro, 1 Pedro chapter 1 verse 15 to 16, Matthew chapter 5 verse 48 nga nagkinahanglan nga ma-perfect ang tao para mamahimong santos ingon nga maoy gimbutan sa Dios nga mahan. Busa na kana sa John chapter 15 verse 1 to 5 nga ang pagkasantos naa na sa usa ka punuan, ang dat punuan gingharian nga gitukod sa Dios. Mao na never to be detached from the kingdom that God has founded as it produces saints. Unya nining tanan gipamatud-an kana usab ni San Pedro diha sa Mateo 28:19 ngadto sa 20. Mo kanay tahas sa mga apostoles pagpasantos sa katawhan. 1 Pedro chapter 1 verse 15 to 16. Hebrew chapter 12 verse 14 to 15. And Hebrew chapter 12 verse 23. Pagpasantos sa katawhan. Unya nahimo kini pinaagi sa the armaments and secrets of truth. Dunay mga sekreto sa kamatuoran. O kining sekreto sa kamatuoran gipamatud-an sa 1 Corinto chapter 4 verse 1, John chapter 8 verse 32, the truth shall set us free. Ang kamatuoran muhatag kanatog kagawasan. Kagawasan batok sa mga limbong, and once a person is freed from the deceptions, nining higayuna madto kini ngadto sa dalan sa pagkasantos. Unya sa Matthew 13 verses 14 to 15 and Matthew 13 verse 11, kadto lamang open-minded, kadto lamang na attach sa gingharian sa Dios, nakatultol sa gingharian sa Dios. Ug ang close-minded dili makatultol sa gingharian sa Dios, o kung dili makatultol sa dalan sa pagkasantos. Ug busa, the only church has produced saints is the Catholic Church. Holy, mauna ang purpose pagkasantos. Ikaduhang tumong gibuhat sa Dios ang iyang simbahan, pagsantos sa katawhan. Ikatulo, nga timaan sa usa ka simbahan nga gitukod sa Dios. It is founded on the apostolic grassroots level, gikan yun sa mga apostoles. Ug busa sa Mateo 16:18 ngadto sa 19. Mateo 28:19 ngadto sa 20. Ang mga apostoles mo'y gisugo sa Dios. Ug ang leadership sa simbahan gikan ni Pope Peter ngadto karon 267 Pope Leo XIV. Wala mabugto ang apostolic leadership. Ang Protestantism wala kana magasukad sa mga apostoles, kundi nagsukad kini ni Martin Luther 1517. Busa wala sila apostolic foundation. Og niining tanan gidayag usab kini sa John chapter 20 verse 21, Matthew chapter 10 verse 2 to 4, Luke chapter 6 verse 13 to 16, and Revelation 21 verse 14. Ang apostolic foundation nagkasukad ni San Pedro hangtod karon, and that's only preserved by the Christ-founded church, the Catholic Church. Unya, inyo pang pangitao na kung isa'y gingon nga dili mabasa, magpungasit ka mo pagsagkang sa mga biblical supports apan dili mao ang inyong criteria word for word, usa ka na ka-childish thinking. You are wrong in imposing your own criteria contrary to the sense of logic. Unya karon uruman unsa may mga basihanan nganong gitawag ka nag Roman Catholic Church. Ang Roman gikan kana
by origin sa diha nga gipundar sa Dios ang iyang simbahan didto sa Jerusalem. Matthew 16 verse 18 to 19 unya mao'y prophecy ni Propeta Daniel chapter 2 verse 44 natuman kana apan unsay nahitabo. God has chosen the people in Jerusalem to which the church was founded. Didto kana gitukod Lucas 24:47. Apan unsay nahitabo? Tungod kay ang gitudlo ni Kristo, Christianity, contradictory sa Judaism religion, ug mao hinungdan nga gi-reject ang Christianity. Gi-reject. John chapter 1 verse 11, gi-reject ang Christianity. Nining putuha karon ug tungod kay gi-reject man ang Christianity, ang gingarian nga gitukod sa Dios diya mismo sa Jerusalem. Mao hinungdan nga iya kining ibalhen gikan sa Jerusalem ngadto sa laing nasod. Mateo chapter 21 verse 43. He uprooted the seat of the kingdom instead in Jerusalem. Iyang i-transfer ang gingharian sa Dios gikan sa Jerusalem asa bang lugara. Matthew 21 verse 43, transfer of the seat of his kingdom from Jerusalem. Matthew 21 verse 43. So nining putuha nganong gitransfer man sa Dios sa libro sa buhat sa mga apostoles, Acts chapter 7 verse 51 to 53. Gitransfer kana ni Kristo ngano ang iyahang mga sulugoon were persecuted. Gi-persecute sa mga Judaism, Jews, of which St. Paul was commissioned to witness in Rome. Ug busa sa buhat sa mga apostoles, chapter 23 verse 11, gisugo si San Pablo nga ingon nga ikaw mao'y nag-witness kanako diri sa Jerusalem. Ikaw usab mao'y witness maka pamatuod niini ngadto na sa Roma. Ug mao kini ang gipadayag ni Kristo diya mismo sa buhat sa mga apostoles, Acts 23 verse 11. Si Saint Paul was commissioned as he witnessed in Jerusalem, he shall witness in Rome. Ug mo'y plano sa Dios nga didto sa Roma i-transfer, ibalhin ang sentro sa iyang gingharian niining kalibutan in the Catholic Church. Natuman ba kana? Yes. His plan of making the church Catholic. Natuman kana. Roma chapter 1 verse 6 to 8. Og kini sa unsang paagi nga nahimo mang Catholic, meaning sa Catholic universal, makailapon tibuok kalibutan. Ngano ba? Roma chapter 1 verse 6 to 8. Unsay hinungdan? Because of the conversion of the Roman Empire into the climax of Christianity. Una, kini karon nga pag-convert sa Roman Empire, na ba kini gipanagna? Yes. In Daniel chapter 2 verse 44, gipanagna na daan upat ka mga gingharian nga hugno kini. Babylonian Empire na hugno sa Persian Empire, Persian Empire na hugno sa Macedonian Empire, Macedonian Empire na hugno sa Roman Empire. Ug ang katapusang gingharian mahugno kini. Ug ang nakapahugno mao ang gingharian nga gitukod ni Kristo. It is the Catholic Church. Ug ngano gaginganlan kanag Roman Catholic Church tungod kay ang Roman Empire nahugno sa Catholic Church. And to prove nga ang Daniel 2:44 natuman gayon mao ang Roman naggamit kana to describe that the kingdom of God shall absorb all the states of the world. All the religions in the world shall be absorbed by the kingdom that God has established.
Mao nay pagmatuod nganong gitawag og Roman Catholic Church. Ug busa gipamatudan ni San Pablo. 1 Corinto chapter 15 verse 24 to 25. Nagaingon, in the last days, sa katapusang panid sa kasaysayan sa kalibutan, ang tanan nga mga religious and political authorities shall come to an end. Matapos kining tanan. Busa ang World United Nations Organization, time would come, all the states of the world. In fact, sa ang England at church mismo nga misiparate man kini sa Catholic Church. Kauban na ni Martin Luther. Nining putuha, converted na ang mga obispog, mga kaparian. 700 misud na balik sa sabakan sa Catholic Church. Busa time would come, all the non-Christian religions, all the Protestant religions, may balik na kini sa sabakan, sa gingarihan sa Dios, ug naa kana sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 836. Unsay gingon sa paragraph 836, all men are called to this Catholic unity of the people of God. Tanang katawhan sa kalibutan gitawag para maiusa sa simbahan sa gingarian nga gitukod sa Dios. And to it in different ways belong or are ordered the Catholic faithful. So tulo kini ka components dinhi gingarian sa Dios. Catholic faithful katong mga binyunyagan nga mga Katoliko. Ikaduha, others who believe in Christ. In other words, 49,000 ka mga religions worldwide under Protestantism. Masuod ka na sa sabakan. They will be converted. Romans chapter 12 verse 21. Unya nagingon sa, and finally all mankind, tanang katawhan, including the non-Christians, the atheists, they will all be converted into the climax of Christianity. Ug nagingon, they are called by God's grace to salvation. Matuman kini. Busa, matuman yun ang giingon ni San Pablo. 1 Timoteo 2:4. Plano sa Dios nga lawason ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Busa ang pagngalan nga Roman, usa ka dakong paglaom nga all the religions of the world, all the states of the world by virtue of 1 Corinthians chapter 15 verse 24 to 25, they will all be converted into the fullness of God's kingdom on earth pursuant to Revelation 11 verse 15 nga kining kalibutan will be transformed mahimong gingharian sa Dios sa hingpit ug ang Dios si Kristo muhari hangtod sa hangtod, Christian kingdom. Sumao ka na nganong gitawag og Roman. Ang Roman karon naglarawan kana sa tanan nga mga territories tibuok kalibutan, all authorities. Romans mao gani nga naa sa Roma 12:21 Romans 12:21 conversion message. Everything will be converted. Efeso 1, Gs, unite all things in Christ. Og diha sa Malakias chapter 4 verse 1 to 3, walay mahibilin kanila, walay mahibilin. So they will all be converted into the fullness of God's kingdom on earth. Unya ganong gitawag og Catholic. Catholic nakahulugan kanag universal. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 830 to 833 and 838, unsay gipasabot niini nga Catholic. Where there is Christ Jesus, there is the Catholic Church. Ngano ba nga ang simbahan, ang Catholic Church, dili man ma-separate, dili man maukang, mabuwag ni Kristo. Because in Colossians chapter 1 verse 18, Christ is the head. Si Kristo mo ang ulo. And the church is the mystical body of Christ. Lawas ni Kristo, dili kana siya mabuwag. Busa, mao kana ang gipasabot. Catechism of the Catholic Church, paragraph 830. Nining putuha, ngadto na sa kahimpitan sa paghari sa Dios. Unya,
The church has the mission for the whole human race. Matud pa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 831, ang Catholic Church, ang misyon sa simbahan, tanang katawhan. In other words, it includes all, but wa magpasabot nga hiyusahon lang kamo, no purification. No. Example, kini siya. Masud ba kini o padong ini o wala pa kini andama, gisipilyahan una kini, gi duk-duk una kini, gibuhuan una kini. In other words, there must first be a process para masud kini. So in other words, all the non-Christians na 10,000 non-Christian religions, ang 49,000 Protestant religions, wa magpasabot automatic sila. No. They must first be converted. Conversion process. They will follow the conversion. Dili na automatic nga masakop, but it's the final plan of the Lord. You are all welcome. So, purification process. Nan karon sa each particular church is Catholic. So, matag particular church, the entire church sa tibuok kalibutan, na-divide ka na sa mga archdiocese. Ang Pilipinas kaniadto sakop sa Diocese of Mexico. Niyan ang puntuha karon. Mao na nga naa sa Revelation chapter 1 verse 4. Nagaingon nga sa 7 ka iglesia sa Asia, naglarawan ka na sa mga diocese. Diha gi-address nga matag diocese is Catholic. Matag diocese universal, unity in diversity, nagkayusa ang tanan. And that's gipasabot niining tanan. And in all legitimately organized local groups of the faithful, Catechism of the Catholic Church, paragraph 832, Revelation chapter 1, verse 4, mao na ang pagka-Catholic. And ang matang diocese are headed by bishops. Catechism of the Catholic Church, paragraph 833. So, ang tanan gitawag alang sa Catholic unity of the people of God. So, mao ka na ang pagpadayag sa Catechism of the Catholic Church 836. Diha kini gipatinaw. So dina mismo sa universal mission is Catholic Church universal. O niyang fullness of faith, mao na kini karon ang kahigpitan sa paghari sa Dios. Busa ang role sa mga Protestants, ang inyo lang ipadayon mao ang moral teachings. But ang dogmatic, spiritual, religious teachings, wala kamuniana. Wala. Moral teachings. Good virtues. Ang non-Catholics o non-Christians, wala na sa religious teachings. Ang inyo mao, moral teachings. So, ang inyong role, once nga mag-convert na kamo into the fullness of God's kingdom, masud na kamo sa One Holy Apostolic Roman Catholic Church. Ang inyong ma-maintain mao ang moral values, moral virtues, moral teachings. Mao kana ang inyong specialization under one church, one kingdom of God. And so, mao kana ang ikatulong pruiba. Ikaupat nga pruiba. Nga dakong sayop ang inyong panghuna-huna, nga kung dili mabasa, dili tinuod, dako ng sayop. Ikaupat nga pruiba. Doon na tayo gitawag og historical documentary proof. Ang historical documentary proof, gipamatun-an ka na sa libro sa Isaiah ni Job, nga ang Dios mo refer yun og history. In fact, kining history, capital H kana, ang his nagkaulugan Dios, and story, the story of the people of God.
mao kana ang history. Busa, ang mga authors dunay gasa sa Espiritu Santo. Mao na nga dunay history. And you cannot disregard the history books. Otherwise, wala unta ka mo eskwela, wala unta ka mo tuo og eskwelahan, wala unta ka maedukado. We need that history. Ug busa, we have several history books nga nagpamatuon atong ihatag unom lang ka mga basic history books nga nagpamatuon nga ang One Holy Apostolic Roman Catholic Church is founded by Christ. Number 1, New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. Nagaingon, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome. Asa man ang Upper Rome? Naa sa Jerusalem. Kay Jerusalem sakop sa Roman Empire niyadtong higayuna. So nagaingon, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome and Jerusalem almost 2,000 years ago. So mao kini dugay na kining sulat kining mao New Book of Knowledge, no? Mao kanay pagsulat, no? Before kini sa year 2000. Unya ikaduhang libro, Young Students Learning Encyclopedia, page 2684. Nagingon ang mong libro, The Roman Catholic Church for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Unsay gipasabot niini? Nga sa first 1,000 years, gikan gyud sa pagkatao ni Hesus, nagsugod man ang year 1. So natukod ang simbahan year 33. So sa first 1,000 years, nganong first 1,000 years man, tungod kay nasiak ang Orthodox Church officially, although gisugdanan ni Nestorius sa 4th century, Archbishop Nestorius nga mauni nag-usa sa nag-spearhead niini nga masiak kay nagsintro na sa Constantinople sa East Germany, mao nay sentro sa Orthodox Church. Unya it was concluded in the year 1054. Mao na nga ang history book nag-ingon nga before ang Orthodox Church, before ang mga Protestant churches, 1517 onward, usara ka religion, that is Christianity. Sa dihang nahiusa pa ang Orthodox Church with the Catholic Church. Usara. Mao ni giingon sa Young Students Learning Encyclopedia. Ug busa nagdayag, the word Catholic means universal. Unya gingon, there were no separate, walay mga separate branches of Christianity. Wala pa niadto. It was only after 1054 na buwag ang Orthodox. It was only after 1517 nga si Martin Luther official gyud nga mitukod og Protestant Reformation nga maunay sinugdanan niya ng puntuha sa 49,000 ka mga Protestant religions. Unya, ikaupat, ikatulo, mao na ang Grolier's Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106, nagaingon, Catholic Church, Catholicos sa Greek word kana. Unya, universal or general. Nagingon ang Grolier Universal Encyclopedia, the term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. So gitawag ka nag Roman Catholics. Ug mao kini ang papadayag
sa Grolier's Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Ikaupat, ang Encyclopedia International Volume 15, page 520. Unsay gingon sa Encyclopedia International Volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ. So, si Kristo, Diyos nga matuod ug tao nga matuod. Unya, considering that the church is the mystical body of Christ, so, giingon diri sa Encyclopedia International, Volume 15, page 502, nga dunay duha ka nature niya na karon. The twofold equally valid definitions sa Catholic Church. Una, one definition stresses the visible aspect of the church. So, kanang makita nga simbahan, visible, mo nga simbahan makita sa mata, kanang temple, physical makita, no? Temple, simbahan. So, mauna, representing the body. Ikaduha, mao kanang gitawag og juridical institution. So, ang juridical institution, mao na kana ang gitukod ni Kristo nga nahimong mystical body of Christ. So, pag-ingon og mystical body of Christ, sa balaod na gitawag og juridical institution. Ang juridical institution, dunay nag-manage, ug diha sa pag-manage, proper order, dunay authority from Christ. Juridical institution, ug mao kana ang One Holy Apostolic Roman Catholic Church, mas una pa kaysa mga gobyerno, wala pa ang Securities and Exchange Commission, kay wala pa diyan ang putuha na una ang One Holy Apostolic Roman Catholic Church, founded by Christ in 33 Anno Domini. So ang mga Protestante nagpa-enroll na, nagparehistro sa Securities and Exchange Commission, but founded by men. O kining mga reliyon founded by men, dili makaluwas, dili makasantos. Buhat Acts of the Apostles chapter 7 verse 48, Acts of the Apostles chapter 17 verse 24, Psalm 1 to 7 verse 1, Prophet Jeremiah chapter 17 verse 5, Acts chapter 7 verse 21 to 23, John chapter 15 verse 6, dili makaluwas ang mga reliyon nga tinukod sa tao, unlike the church founded by God Himself. Hebrew chapter 8 verse 2. Busa, lain pang libro, The Philippines, a Unique Nation, Gregorio and Sunya Saide, page 123, nagaingon, Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, ang pangalan pa niya ng maong lugar is Palestine. Gisakop ka ng specifically name nga Israel. Then, naa diha ang Jerusalem. So, mao kini ang origin. Mga historical books nagpamatuod nga founded by Christ in the year 33 AD is One Holy Apostolic Roman Catholic Church. Ikalima nga hugna sa mga dokumento nagpamatuod nga ang Catholic Church is that founded by Christ. Mismo admission ang mga Protestant nga mga leaders of the world in their documents, they admitted wala sila mo rebat ngano overwhelming ang kamatuoran. Ang Seventh-day Adventist magazine nga The Ministry, Volume 1, page 9, nagpamatuod, nag-ingon, the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ and His apostles and she become the Roman Catholic Imperial State.
Nganong gitawag ka na sa Seventh-day Adventist nga Roman Catholic Imperial State? Kana pagpamatuod nga ang Roman Empire state was converted by the Catholic Church. Mao na nga gitawag ka na is Roman Catholic Imperial State. Ang Pasugo Magazine sa Iglesia ni Cristo, July to August 1988, page 6, nagaingon, First Pope to head Christ Church on earth. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Kipamatud-an ka na sa Pasugo Magazine sa Iglesia ni Cristo, July to August 1998, page 6, admitted sa Iglesia ni Cristo, the Catholic Church founded by Christ. Sa Voice of Prophecy, Iglesia ni Cristo, Cagayan de Oro City, it was published. Katoliko ang Iglesia. Ang Katoliko mao ang matuod nga Iglesia. Kini may usa ka kamatuoran nga walay masinabuton nga protestante bisan pa ig-unsa niya kamakdasigon sa pagtuon sa Biblia. Kung siya magpatalinghog sa katarungan, mahimo nga mapuribahan pinaagi sa balaang kasulatan nga tuod ang Katoliko nga tuod ang Katoliko mahimo mao ang matuod nga iglesia. So mismo ang Iglesia ni Cristo may pamatuod nga mapamatudan ka na sa balaang kasulatan nga ang Katoliko tinukod ni Kristo, pero dili mao ang inyong kriteria nga word for word kay kamoy gagama-gama ni ana. You are wrong. You are making your own criteria. You are wrong. Ayaw mo pagama-gama og inyong kaugalingong balaod, inyong kaugalingong kriteria nga inyong tudluan si Kristo og non si Kristo. Oy, Kristo, pagtukod kag simbahan, i-word for word, wa man na himua sa Ginoo. Kamoy magbuot kinsa may sundon, si Kristo o kamo nga wa kasabot sa balaang kasulatan. The Bible is not produced by these false prophets under Protestantism. So nining puntuha karon, the book The Religions, book by Shulamit Ambalo, page 334, mi padayan. The Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Unyan yung erguhon ng tanan. Ikalima, arita sa dictionary. Merriam-Webster's Elementary Dictionary, 1994, page 79. Mingon, Catholic, a member of the Christian Church, tracing its history back to the Apostles. Catholic, a member of the Roman Catholic Church. So it is settled issue nga ang founded church, the church founded by Christ, is the Roman Catholic Church. Complete description. Dili na ninyo na maagaw, dili na. And so kay dili naman kamo makaagaw, kay gilansangan naman na, dili na mo makapukan one, lansang na kana, huli, gilansangan na, huli apostolic, dili ninyo mailog. In other words, dili ninyo mailog ang unang description sa matuod nga simbahan, nagkayusa. Kay ang Protestantism wala magkayusa, nagkabuwagsa ka na sa 49,000 ka mga Protestant religions, violation of the first criterion. Ikaduha, huli, mga santos. Protestantism walay na santos, ngano kontra nila ang mga santos. One, huli, apostolic. Nakapundan ba sa apostolic ang mga Protestantism? Wala.
Didto lang kana sila mipundar ni Martin Luther sa 1517 nga mitudlo nga Bible right huan naggamao og galingong Biblia gibungkag ang 73 books gi-reduce kana ngadto sa 66 books. Fake and incomplete Bible gihimong negosyo ang Biblia mao gihimong agianan para magmugna og 49,000 ka mga Protestant religions, fake religions nga dili makaluwas. Violation of Acts chapter 7 verse 48. Violation of Acts chapter 17 verse 24. Violation of Psalm chapter 127 verse 1. Violation of Jeremiah chapter 17 verse 5. Violation of Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Violation of John chapter 15 verse 6. Sumaw ka na. O busa katapusan sa ikalimang hugna sa katarungan o kamatuoran. Naa ang lista sa tanan nga mga Santo Papa gikan gyud ni San Pedro ngadto na sa ika 267 Pope nga mauna si Pope Leo XIV. Matthew 16 verse 19. Sumaw ka na ang 5 ka hugpong sa mga katarungan. Ari na kita sa ika-unom nga hugpong sa mga katarungan. Ato nang kuhaon ang proofs of statistical evidence. Kining proofs of statistical evidence, labihan kini kataas. Ato lang sumarayson. Dunay tulo ka hugpong sa statistical evidence. Tulo na ka hugpong nga dili yun nimo maluad kay statistical evidence kana. Una, statistical evidence on quantitative observations. Unsa ang statistical evidence on quantitative observations? Unsa may quantitative? Ang natural sciences can be proven by quantitative proof. Ang quantitative based on evidences sa 5 senses: sight, hearing, smell, taste, touch. So 5 kana mana quantitative evidences, quantitative proof niya ng natural sciences. Unya karon kini mapribahan how the Christ founded church became universal or Catholic from apostolic roots. So diha maat-at gikan sa 12 ka mga apostoles midaghan kana hangtod miabot na og 1.4 billion ka katawhan sa kalibutan. Naa kana mapribahan sa statistical evidence on quantitative observations, quantitative proof. Ikaduha, statistical evidence on prophetic observations. Unsa ba kining kamatuuran? Statistical evidence on prophetic observations. It proves on how the prophecy of Prophet Daniel nagtuman. Unsa bay prophecy ni Prophet Daniel? That God shall establish His kingdom on earth. Na-realize yun ka na. Daniel chapter 2 verse 44. Natuman ka na ni Kristo. Matthew 16 verse 18 to 19. In the year 33 AD. Ikatulo, nga statistical evidence. Mao na ang statistical evidence on particular phenomenon. Unsa ba kining statistical evidence on particular phenomenon? Nga giat-at gyud diha nga nangatuman gyud og kini gi-preserve nga panid sa kasaysayan sa kalibutan. Imagine gigarian gud na sa Ginoo. So kumpleto ka na og mga ebidensya, kumpleto ka na niya na karon nga bantayog sa kamatuoran nga dili og dili gud ninyo maluan. Ugon sa makini. Mao kini ang form of evidence which shows the roadmap of the church. There is a roadmap of the church from foundation to Catholicism. So na roadmap, complete history. Akong i-present gana kaninyo as preserved by Reverend Father Julius Lopot, the Diocesan Director of the Bible Apostolate, Diocese of Tagbilaran. Ilabihan kataas.
Naa diha ang roadmap. Ug busa mao na kini ang pagpadayag, the universal which existed without end in fulfillment of the prophecy of Daniel chapter 2 verse 44. Natuman kini, confirmed Matthew 16 verse 18 to 19, Matthew 28 verse 19 to 20. Nga gitagaan og church authorities, gitagaan og kagahom ang mga tinugyanan sa simbahan gikan sa mga apostles. So pagkamatay ni San Pedro nga unang Santo Papa, ang mipuli niya na second Pope, third Pope hantod sa 267 Pope. Ang mga apostles mauna ang mga obispo. So pagkamatay sa mga apostoles, gipulihan ka na. Sumao ka na yung mga bishops. Mga bishops mo ni nagdumala sa nagkadaiya ng mga diocese. O ang diocese diya mismo sa Roma, headed by the bishop. O ang bishop maunay pangulo, ingon nga si San Pedro apostol, he was a bishop. Ingon nga si pangulo sa mga apostol, pangulo sa mga obispo, siya ang Santo Papa. So ingon ini ang hierarchy, the authority in the kingdom of God. Unya karon adto ta sa ikapito. Ari na ta sa direct evidence nga mao kini ang nauaw gyud pag-ayo niini si attorney Rofel Banyok kay sa balista man ni siya. O diya iya gilutos ang simbahan nga Katoliko. Sa diya nga nagkaadto siya sa mga lugar nga didto gilubong ang mga apostoles, mihilak siya, miyapa siya. Nakaingon sa kadakong binugok din ng mga protestante. Dakong limbong sa tibok kalibutan na ang protestante. O dito yung napamatud-an nga di ay ang mga bukog, ang mga apostoles gilubong sa Catholic churches. Tua ang mga apostoles. Kaya ngayang gustong pamatud-an nga ang mga apostoles wala malubong sa simbahan Katoliko, tua sa mga protestante, tua ba sa Lutheranism, Methodist Church, tua dito. No single apostle. O kung sa ba kini mga apostoles, nga ilang mga bukog, ang ilang mga relics, ang ilang lawas na agyud gilubong, gipreserve sa simbahan nga Katoliko. Number 1, St. Peter. Ang bukog ni San Pedro nailawom sa altar sa St. Peter's Basilica sa Vatican City Catholic Church. Nya ilugo ninyo si San Pedro? Arita ni San Pablo. Ang bukog ni San Pablo naa sa Basilica of St. Paul outside the walls in Rome. So ang iyang bukog naa jud mismo sa St. John Lateran Archbasilica. Ya, ilugo ninyo. That's Catholic Church. Ikatulo, St. James the Great. Hain ba? Gipreserve ang St. James the Great. Nasa Santiago de Compostela Cathedral sa Spain. O niya, Compostela Cathedral sa Spain. Catholic Church. Ilugo ninyo. It's Catholic Church. Arita ni San Mateo. Si San Mateo gilubong, diin ba gilubong si San Mateo? Sa Salerno Cathedral, Italy. Naa sa Salerno Cathedral, Italy. That's Catholic Church. O niarita ni San Felipe. Inyo pag yung kuhaon si San Felipe. A legend sa Philippines. Acts chapter 8 verse 26 to 40. Niniputo San Felipe mao man ay mitudlo sa usa ka yunukon nga taga Ethiopia. Mingon yunukon dili ko kasabot sa Biblia kun way mo tudlo kanako. Busa gitudloan ni Felipe. The church magisterium nakasabot siya. You have to follow Protestants sa usa ka yunukon para makasabot mo unsa ang teaching authority of the church. Busa hain ba ang bukog ni San Felipe? Relics of St. Philip naa gipahimutang sa Basilica
Sancti Apostoli in Rome, naa sa Roma ang bukog ni St. Philip. Basilica Sancti Apostoli in Rome, Catholic Church. Unya, arita ni St. Jude Thaddeus. Duha kini sila. Si St. Jude Thaddeus o Simon de Zelo. Si St. Simon. Silang duha together naa kini nahimutang sa St. Peter's Basilica sa Roma with relics also. So, nining puntuha, St. Jude Thaddeus and St. Simon sa diha mismo sa St. Peter's Basilica. Unya, ilugo ninyo na? Catholic Church. Lain, si San Bartolome. Si San Bartolome ang iyang relics na sa San Bartolome, Rome o Basilica San Bartolome, Benevento, Italy. Naa diha ginubong all mao ang Catholic Church. Nya inyo pa ng ilugon. Unya si Saint Matthias. Si Saint Matthias mao man kanimi puli ni Saint Jude Iscariote. Hay man gilubong si Saint Matthias. Na kana gi-preserve sa Saint Matthias Abbey sa Trier, Germany. Tua sa Germany. It's Catholic Church St. Matthias. Unya, adto ta ni St. Thomas the Apostle. Kantuwa mo tuo nga si Kristo na banhaw. Mo nagmiduol si Kristo. Tanawa nga kung kamot. Miluhod siya, Diyos ko, Ginoo ko. Mao kamo mga iglesia ni Kristo, ayaw na mo pangilan nga dili Diyos si Kristo. There are 56 biblical verses to prove that Christ is God. Mauwawan ka mo. Mauwawan ka mo. Busa, si St. Thomas sa Abagilubong, ang iyang lubnganan is revered at St. Thomas Cathedral Basilica nga naa sa Chennai, India. So St. Thomas the Apostle naa sa St. Thomas Cathedral Basilica diya mismo sa Chennai, India. Nasod sa India. Catholic Church. Unya tuta ni San Andres, St. Andrew the Apostle. Ang iyang lawas, ang iyang bukog ana sa Cathedral of St. Andrew, Patras, Greece. Naa sa Greece. It's Catholic Church. Unya karon. Unsaon naman ninyo na pag-irgo. Inyong lipat-lipaton agatong mga kaigsuunan isa inyong debate kunuhay nga dili mabasa ugok nga sistema sa debate. You have to enroll the rules of debate. You have a structural error. That's a formal fallacy. That formal fallacy you have is syllogistic fallacy, wrong syllogism. You have to study the rules of debate. The syllogism. Unya karon arita sa katapusan practical ta nga mga pruiba. The proofs of Estoppel. Unsa ba ning proofs of Estoppel? Mingon kamo nga mga Protestant pastor debaters nga ang mabasa ra mao'y tuhuan ug ang dili mabasa dili tuhuan. Og tungod kay ang Roman Catholic Church dili man mabasa word for word in the Bible busa dili kana tuhuan. You are stopped. You are stopped. Number 1. Karon granting without admitting. Nga mabasa ra mao'y tuhuan ug ang dili mabasa mao'y tuhuan. Hagiton ko kamo mga Protestant pastors. Gikan sa Genesis hangtod sa Revelation. Can you read word for word? Basahan ninyo og duna by Bible. In the Bible, in this book Bible, naa by Bible niini. Naa ba? From Genesis to Revelation. O kung kanang inyong wrong syllogistic, wrong system, wrong principle, wrong criterion, kanang inyong argumento nga mabasa ra mo ituan. So kung kanang inyong argumento
nga dili mabasa dili tuan. In other words, kay dili man mabasa ang Bible, niining Biblia, in other words, dili tuan. So you are stop. Mo na ang gitawag og proiba of estoppel. You're stop. Ikaduha, kanang inyong mga argumento, igo kamo sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Ayaw mo paggamit nining Biblia produced by the Catholic Church para dili kamo mabuybuyan nga gigamit ninyo ang Catholic Bible. Nagama mo ka galingong Biblia. You are deceiving. The 73 books gireduce ninyo og 66 books. O ang mga pastors wa say kalibutan sa history sa Bible. Hala hab-hab lang og istorya way kalibutan. Si Brad Paul San Pablo Alima, pataka siya natake sa Catholic Church. Kaya mo may gitudlo nila. Sa diha nga iyang nasabtan, iyang nabawaan nga di ay kining Biblia gikan sa Catholic Church. O nga naghimo nining tanan, naghimo sa verses, si usa ka pare naghimo sa mga kining naghimo nining mga chapters duha ka cardinal. Grabe. Tanan mga period kama punctuations obispo mga authorities of the church ang naghapnig naghipno ni ining tanan Catholic Church pagkaybaw ni Brad Paul San Pablo Alima didto balitok siya na wow siya gihimo sa pag-atake sa Catholic Church. He was wrong, and now he is the president of the former pastors, now the Catholic Faith Defenders, 33 members. Sumaw ka na. Mateo 15:14. Buta, nag-agak sa laing buta, kamong duha mga hulog sa kanal. Ug busa number 3. Dinhi gipadayag nga kanang inyong giingon nga ang dili mabasa dili tuan. Pangutanan. Kay kamo may nag-imbento niya ng inyong balaod kunuhay nga ang dili mabasa dili tuan. Question. Basaha sa Bible kanang inyong argumento nga ang dili mabasa dili tuan. Read from Genesis to Revelation. The wordings nga ang dili mabasa dili tuan. Basaha og mabasa ba? If you can read it, then congratulations. But you cannot read it, therefore you are stopped by your own wrong system. Wrong sayup nga panghuna-huna. You are wrong. Unya nining tanan arita sa labing praktikal. Kay ninyo gyud nga basihan ipakilad gyud ninyo, inyo gyud ipatuo nga dili mabasa dili tuan. Para makasud mo sa limbong nga ang Roman Catholic Church dili mabasa word for word aron musuktoy ka mo. Wrong structure of mental thinking. Structural mental error ka na. You have that wrong structural mental thinking. Sayop na panghuna-huna. Structural error of your mind. And so, si Kristo mismo, nangihi ba? Nalibang ba si Jesus? Misikma ba si Jesus? Nanghimuta ba si Jesus? Nangatuli ba si Jesus? Kaya tao man siya matuod. Nangihi, wala. Unya, kung moingon ako nga wala mangihi, kung moingon ako nga wala malibang, kung moingon ako nga wala mo sikma, kung moingon ako nga wala manghimuta, kung moingon ako nga wala mga tuli si Jesus for 33 years, ikaw mismo, dili ka mo tuo. Ngano? Kay siya, necessary gyud nga mangihi para mabuhi, necessary gyud nga malibang. Karon, niya nang putuha, inyo ka na nga balibaran, nining putuha, you are stopped by your own argument. You are wrong. That's estoppel. And so, the final battle of this debate, you fail to use your common sense.
Common sense. Unsa may common sense? Ang tao dunay tulo ka mga gasa. Gasa of intellect. Kita gitagaan ta sa Dios of intellect 100 billion nerve cells para gamito na tuna sa panguna-una. Common sense. Pangano mga Protestant pastors, ngano mga Protestant debaters have no common sense. Tungod kay ang ilang Bible, gipunggit, gikuha ang common sense, ang sirak, ang wisdom na adya. Pito ka na ka mga libro, naa ang wisdom, naa ang common sense. Mao na nga nawad ang common sense. Ang pastors, ang pastor debaters, no common sense. They cannot understand mo hinungdan. Nga dili sila makatugkan sa gingarian sa Dios word in Matthew chapter 12 at chapter 13 verse 14 to 15. Santos, 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 fear